Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po kayo sa Day by Day, Sambahay sa Awit. At ang babasahin po natin na talata sa umagang ito, mababasa po natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Mahirap magbasa, hindi gaano tugma. Katulad nito ng Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat may papanganak na isang sanggol na lalaki, ang siyang mamamahala sa atin, ang mabuting tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at ang prinsipe ng kapayapaan. Mas madali pag namimemorya. So, yun ang ibig sabihin po nito. Pag sinabi pong Emmanuel, sumasa atin po ang Diyos. Kasama natin. Iyan po ang ibig sabihin ng Emmanuel. So, tayo po ay manalangin. Tayo po yumuko. Magandang umaga, Lord. Sa umaga nga po ito ay nawa po, Lord, ay pangunahan po ninyo ang gawain ito. Dahil alam ko, Lord, na dapat sa ikapupulin po ninyo at makita po ang iyong banal na espiritu sa dakong ito. Tunay nga po, Lord, na God is love. Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay sumasa amin. Kaya, Lord, sa umaga ito, nawa po, Lord, ay makita ng may kaayusan. At hindi lamang po yan, Lord, marami kami mga kapatiran na may karamdaman at hindi pong inudulog sa iyo. Lalong-lalo na po si Ate Lenny na ang result ng nakaraan ay hindi maganda sa kanyang laboratory. Naniniwala ko, Lord, kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang magkakama. Hipuin po ninyo ang kapatid namin ito. At higit sa lahat, gumawa po kayo ng himala ang kanyang kagalingan. Maging si Ate Dan po, Lord, mayroon din po siyang karamdaman sa kanyang mata. Alam ko, Lord, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko, Lord, na kaya-kaya mong ibalik ang dati niyang Panginoon. Kaya, Lord, umaasa po kami. At maging ang aking may bahay, Lord, mayroon din po siyang gamit. Nawa po, Lord, ay inyo rin pagalingin. Ito po aking dalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Worship. Information natin ka. Okay.
sayaw, nung nagsuligaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Amalitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing luwan at diin ka. Mapakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. May nakaanong sadyang kakaibang tawag, di ba ipaliwanag? Sa puso ay umaapaw, kaligayahan di ko maisalawan. Di na ko pipigilan, damdamin, ito ang nais kong gawin. Ako tuloy sa'yo, ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Pagkalay ng sayaw, lumang sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang umilang kita sa aking pagsamba, at sa pinayuhan at diin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko.
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hello, purihin po ang Panginoon sa napakagandang worship team. Pero bago ko po tawagin ang tagapagsalita, ay makakaupo na po ang lahat. Sorry. Bago ko po tawagin ang tagapagsalita, ay inaanyayahan ko po tumayo si kapatid, si Kuya Rodi Agaw. Pwede po bang tumayo? O, awitan po natin, kamayan po natin. Mayroon pa, baka mayroon pa na visitor. Mga bata. Sige, kamayan na po natin si Kuya Rudy. Welcome po. The love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my God. Yes, I love you with the love of the Lord. Welcome po kayo. Sana hindi lang ngayong umaga. Linggo-linggo po, welcome po kayo. Ate, Good morning po sa ating lahat. Ulitin ko po, hindi na naman kayo nakikinig. Good morning po
ba dito ang na-bless pag-gising ninyo? Amen. Kuya Rudy lang? Sino ang na-bless pagkagising ninyo? Pagmulat ng inyong mata? Bakit kayo na-bless? Amen. Sino po dito ang unti-unti pinapagaling ng Diyos? Amen! Clean natin yan, kasama ako doon. Kasi maliit na yung aking paa. Hindi na maga. Kaya alam ko, unti-unti, pinapadaloy ng Diyos ang kagalingan. Everyday, magpasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon. Ngayong umaga, isang pribileyo ang maging kabahagi ng gawain ito. Ang ating po pag-aaralan ngayong umaga ay para sa lahat. Mapabata, mapamatanda, may ngipin o wala. Lahat ito ay para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo habang binabasa ko po ang teksto na pagbabatayan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang pamagat po pala ng ang ating aralin ay Component of a Happy Family. Sabi sa Psalms 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Praise the Lord. Sa Psalm 78:4, sabi dito, we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kakaupo na po tayo sandali manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat o Diyos that every day is a blessing for us. Salamat Panginoon dahil tinipon mo kami sa dakong ito upang kami ay sama-samang mag-uri, umawit, luwalhatiin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy ka pong mangmusap o Diyos sa umagang ito. Gamitin mo po akong malinis na daluyan ng iyong pagpapala at ang lahat na makarinig Panginoon ay makakatanggap ng pagpapala na mula sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sa umagang ito, sabi nga, component of a happy family. Later on, kayo mga dalaga at binata, mag-aasawa din kayo. In due time. No? Huwag mo na kayo mag-apura. Okay, ang pag-aasawa ay binubuo ng 3. Ganito po yan. Maluktot lang po yung daliri ko ng arthritis ako. Ito yung Diyos, ito yung lalaki, ito yung babae. Kaya pag nagsumpaan, kasama natin ang Diyos, kasama ninyo ang Diyos na sumumpa kayo. In in sickness and in health. Ano pa yun? Nakalimutan ko na. In riches and or poor, till death do us part. Ang sabi nga, ano daw ang makakapaghiwalay sa atin? Death lang, no? Kamatayan lang. Ba't tayo masyadong ngayon, no? Malungkot. Pero hindi po yan ang ating topic, yung kamatayan. Ang atin po ngayon ay pagpapala ng Diyos at kung paano tayo, paano natin matanggap ang pagpapala ngayon. Kaya sabi ko, ang pag-aasawa, kasama natin ang Diyos sa panunumpa. Kaya pag may sakit ang inyong asawa, alagaan nyo. Katulad ni Pastor, bed rest talaga ako. Dinadala ako ng pagkain, yung aking arinola, dahil hindi ako makatayo, masakit ang paa ko. No? So in sickness and in health. No? So umaasa tayong lahat na ang pagpapamilya ay magiging maayos
o perfect sa ating pagsasama. Paano ba natin masasabing pamilya? Ano ba ibig sabihin nito? Nanay, tatay, at mga anak. Marami. Na? So, nanay, tatay, at mga anak. At ang pagiging magulang ay napakalawak na tungkulin. No? Una-una, ang sabi nga, dali lang po. Ano nga ba ang obligasyon? Ano ang tungkulin ng magulang sa anak? No? Yung basic needs, kailangan ma-provide natin yun. Ano ba yung basic needs? Food, shelter, and clothing. Kasama na doon ang education. Huwag natin hayaan ang ating mga anak na palaboy lang na hindi nag-aaral. Kami noon, kahit sa kahirapan namin, talagang itinaguyod namin ang aming mga anak. Kung titignan na namin, sabi ko kahit siguro public school, hindi namin mapapag-aral ang aming mga anak. Pero salamat sa Diyos dahil siya ang aming inaasahan. Di kami umasa sa ibang tao. No? So, ang lahat ng mga anak ko ay nakatapos sa biyaya ng Panginoon. Kahit hindi ko sila mga elite school nag-aral. Okay? So, obligations of parents to children, show love and affection. No, hindi lang naman natin, tayo mga nanay, hindi natin iniluwal ang ating mga anak na pababayaan lang natin. No? So, we must love and show affection to our children. Number 2, ito yung mahalaga. Teaching religious and social values. Ano ba yung religious? No? Sabi dito, the obligation of parents to children is to introduce religious and social values. Sabi nga sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Ito yung paalaala sa mga magulang. Parents must instill religious values. No? Dapat imulat natin sila sa pagkakilala sa Panginoon. Simula nung sila ay marunong na magsalita, kaya na nila umupo sa loob ng simbahan. Sabi, teach them to worship. Kaya nga mga kabataan, pag nag-aawitan dito ang worship team, malakpak din kayo. No? Pag nagtaas ng kamay, taas din kayo ng kamay. Kantarero kayo, nakatingin lang na ganyan na parang walang nangyari. No, ganun din sa mga inyo ladies. Kumanta po tayo dahil ang pag-awit ay isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Paano natin pupurihin ang Panginoon? Upo lang tayo dyan. Dapat mag-effort naman, magpalakpak at kumanta. No? So, exempted dyan si Ate Dan dahil medyo hindi pa ayos ang kanyang kalagayan. Okay? Sabi, read the Holy Bible. Obligasyon natin mga magulang na i-introduce yung salita ng Diyos. Ano yung heart of the Bible? Ano yun? Saan makikita yun? Heart of the Bible. John 3:16. Wala na talaga na. Naikom na ang mga Biblia. No? Wala na sumagot kundi si Ate Rose. No? John 3:16. Dapat alam ng bata ang salita na ito. For God so loved the world. Pwede naman, for God loved the world. Pero ang sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. So, yan ang heart of the Bible.
Huwag niyong kalimutan yan dahil lalabas yan sa ating palaro sa Christmas party. Tapos, ano pa ang sabi dito? Practice religious values as a guide to their life. So, ito yung guide natin sa mga bata para sila ay lumaki na maayos ang buhay. Ha? Parents must teach children social education. Ano ibig sabihin nito? Turuan natin ang mga anak natin kung paano sila kumilos sa labas at sa loob ng ating pamamahay. Ha? Nung maliliit pa ang aking mga anak, pag dinadala ko ganyan kaliliitan, pag nasa simbahan niya, nakaupo lang dahil sinasabihan ko, kasama natin ang Diyos, huwag maingay, makikinig lang. So, maging sa labas, kapag halimbawa dinadala namin sila sa mga gatherings, alam nila kung paano sila kikilos. Pagkakain, sabi ko, take only what you can eat. Huwag kayong sobra-sobra kung ano, tapos hindi nyo naman uubusin, sayang. So, kapag nakita ka kasi na sobra-sobra naman ito kung kumuha, no, ang plate ay umaapaw, ano sasabihin niyan? Hindi kayo tinuruan ng inyong mga magulang. So, children can live in society. Kasi ang society o ang ating mga kasama, pag nakita ang ganyan, siyempre nakatingin ang mga mata. Bagamat hindi sila nagsasalita, alam nyo na kung ano ang laman ng kanilang isipan. Okay? So, children, teach children such as helping each other. Huwag nating sabihin na to each his own. Huwag yung kanya-kanya. No? Help one another. Tapos ano pa? Maintaining cleanliness and not making noise. And most of all, respecting each other. Number 3 na obligasyon ng magulang ay shaping the child's personality. Children will grow according to what their parents taught them. Siyempre, kung ano yung itinuro natin sa bata, maging sa paglabas nila, alam na nila ang kanilang gagawin. No? Kami noong araw, old school kami, pag nakikita namin ang teacher namin na may dalang mga dala-dala, kinukuha namin, inihahatid namin ang aming teacher sa kanyang room. Maging ang mga nanay. Ngayon, ang mga bata, pag tinanong at pag tinawag mo, ano nga ang kanilang sinasagot? Ha? Wait lang. Ano? Pero naman, pag may kailangan, parang mga baka daw. Sabi, no? Ma ng ma. Na? Pero pag tinatawag mo at uutusan, wait lang, para daw mga ibon, tweet. Kaya sabi dito, therefore parents must be able to instill good moral values in the children. So ang umpisang education ay magpapasimula sa tahanan at ang teacher ay tayo, mga magulang. Na? Naalaala niyo ba si Jose Rizal? Sino ang kanyang greatest teacher? Ang kanyang nanay. Okay? Number 4, helping children grow independently. No, dapat sila maging independent. Ang mga bata ngayon ay puro asa sa nanay. Ako noon, pagtungtong ng 9 years old, tinuturuan ko na magsaing. Saan ang tubig hanggang dito? Sa guhit. Depende sa dami ng isasaing. Kaya natututo sila at very young age. Okay? Number 5, developing children's potential. Paano ba natin madidevelop yung potential? No? Halimbawa, gusto niya kumanta, huwag natin sawayin, hayaan mo siyang kumanta dahil doon mo malalaman kung anong gift meron siya. The important for parents is not to demand that children fulfill their wishes, but to ask them to give their best according to their effort. Kalimitan, ang mga magulang, bago magtungtong ng college, sasabihin, gusto ko maging abogado ka, kaya ito ang kunin mo.
ayaw nga ng bata eh. Kaya nagiging failure. Kasi inuunahan natin sila sa kakayanan nila. No? At yan ay isang karanasan ko. No? Pag sinabi ko kasi noon, pag nakatapos ka ng computer engineering, magtatrabaho ka sa Silicon Valley. No? Pero hindi naman nangyari yun. Iba ang naging course niya. Kaya huwag natin sa pag-aaral ng ating mga anak, huwag natin silang pangunahan kung ano yung nais nila at kung saan sila madidevelop. Okay, mga anak. Listen, mga anak. Ano naman ang obligasyon ninyo? Efeso 6:2. Tandaan niyo to. Tatanungin ko kayo sa Bible study. Efeso 6:2 and 3. Ito yung obligasyon ninyo. Mga anak, wag wait. Ang sabi, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Number 2, verse 3, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Itatanungin niyo, yung masamang magulang, wala naman po sinabi dito, igalang niyo ang mabuting magulang. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Gusto niyo humaba ang inyong buhay, ang people? Hindi, yung people ang sumagot. Gusto niyo humaba ang inyong buhay, mga young people? Tandaan ninyo ang Efeso 2 and 3. Yan po ay introduction ko lamang. Ito na yung main topic natin. Component of a happy family. Dahil nais natin na ang ating buhay ay puno ng kaligayahan, ng kagalakan, ng katahimikan, at kapayapaan. Kaya pag-aralan natin ngayong umaga, components of a happy family. Ano nga yung mga kabataan ang inyong life verse? Efeso 6, 2, and 3. Igalang ang magulang. Okay, yun yung obligasyon ng magulang sa anak at anak sa magulang. Okay, sabi ko nga kanina, sa pag-aasawa, tatlo ang nag-uusap. Diyos, lalaki, babae. No? Sumusumpa kayo kasama ang Diyos. Lalaki, sumusumpa ka kasama ang Diyos. No? Sumusumpa ka sa Diyos, sumusumpa ka sa asawa. Ganoon din ang asawang babae. Okay. So sa ating pagpapamilya, gusto nga natin na maging maayos ang ating pagsasama. Ano nga ba yung key? Keys to build a strong family. Susi. Ano ba ang susi upang maging strong ang ating pamilya? Una-una, siyempre, ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay. Okay? So the rest will just follow. Okay, ano ba yung susi, no? Para mabuksan natin at magkaroon tayo ng strong and happy family. Number 1, modeling. Na? Ang mga kabataan ngayon, ang gusto nilang model K-pop. Pop girl. Na? Kung ano-ano kulay ng mga buhok. Kung ano yung puso ng mga K-pop, yun din ang suot nila. Di ba mga kabataan? Gusto niyo yung K-pop. Okay. Modeling. Alam niyo ba mga kapatid yung sponge? Yung panglinis ng plato? Sponge. Oo, ano yung tatak lang yun, pero yun ay sponge. No? Ang sponge, pag inilagay mo sa tubig, ano ang nangyayari sa tubig? Ano nangyayari sa tubig? Sinisip-sip. No? Sinisip-sip ng sponge ang tubig. Ang mga bata, ganoon din yung mga utak nila. Parang sponge. No? Ano man ang nakikita nila, ginagaya nila. Katulad ng mga kabataan ngayon na K-pop ang gusto. Ang sabi dito, the first and most
basic area in which parents must be role models to their children is the home. No? So dapat, ang pagmomodelo ng mga magulang ay magpapasimula sa tahanan. Ano bang tahanan meron tayo? Nakakatira ba sila ng malinis? Nakakakain ba sila ng 6 na beses isang araw? Nakakatulog ba sila ng maayos? Ano naman ang nagiging role ng magulang? Para sa mag-asawa, makinig mga kababaihan. First, parents must show an example of authority and submission. Sabi nga ni St. Paul, wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Okay. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa na gaya ng kay Kristo. Sino dito ang mga nagpapasakop o naghahari-harian sa bahay nila? Ha? Sino nagpapasakop? Talaga lang ha? Hindi kayo nagpapasakop. Okay. So, submit to your husband. Sabi dito, for the husband is the head of the wife. So, siya ang ulo. Siya ang mas nakakataas kaysa sa ating mga babae. As Christ also is the head of the church. Ito yung otoridad ng lalaki. Ito naman yung paalaala sa mga lalaki. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Ephesians 5:22, as head of the household, the husband is not given the authority to selfish dictator. Wala daw karapatan ang mga lalaki naman na maging diktador sa mga asawa. No? So, ayos lang dapat ang pagtrato. Huwag maging dictator. Huwag maging masyadong mitikuloso. Ayos lang yun. Ano din yung kaya ng asawa? Kung may ginagawa ang asawa, tulungan naman ninyong mga lalaki. Halimbawa, yung mga mabibigat na hindi kaya namin, kayo naman ang gumawa noon. Pero when it comes to decision making, sino ang dapat? Lalaki. Kapag maayos, no? Pwede rin naman mag-object ang babae para ayos ang kanilang pag-uusap. What do children see? Kung ano yung nakikita ng mga anak sa mga magulang, ito yung nagmumul. Ito yung humuhubog sa kanilang karakter. No? Kung halimbawa, kung ang nanay ay palasigaw, so ano makikita mo sa mga anak? Palasigaw din. No? Kung palamura ang nanay, palamura din. Kahit doon, no, may nakikita ako kalilingit ng mga bata. Ang galing-galing na, kinulutong na magsalita. Okay? So ano ang na-instill sa amin bilang mga anak ng magulang namin? Sa amin, Sabado pa lang sasabihin na ng mama ko, o ihanda niyo na yung mga damit ninyo. Bukas araw ng linggo. Ihanda na mga sapatos, medyas, etc. Pagdating ng linggo, dapat mauna tayo. Sabi niya, at umupo tayo doon sa may unahan para daw naririnig namin. At huwag natin pag-antayin ang Diyos. No? Ganyan ang magulang namin. Bagamat kami ay namuhay sa isang istriktong magulang. Dahil alam mo naman noong araw, old school, sa panahon namin, no? Napakahigpit ng mga magulang. Ewan ko lang sa inyo dahil kayo ay mga bata pa. No? Medyo, ano na bang tawag sa inyo? K-generation. No? Pero kami noon, pag kami ay pinalo, napuputol ang sinturon. Ganyan kahigpit. Kaya, sabi dito, do you see honesty and integrity in action? Ito ba yung pinapamuhay natin? Yung meron tayong honesty. Honesty, ano ba sa Tagalog yun? Katapatan. At meron tayong integrity. No? Yun din ang gagawin ng bata. Parang anak ko noon, nanood kami na, kasi doon sa Bicol, merong sinihan doon ang tiyahin namin. Pumasok siya. Sabi niya, ma, pulot ako ng
wallet daw. Eh, nasaan na? Eh, sabi mo, huwag namin kunin ang hindi amin. Iniwan daw niya. Iniwan niya ulit. Sabi ko sa uulitin doon mo ibigay sa teller. No, para baka may maghanap, makukuha niya. O yun, na-instill yun sa utak niya sa ganyang edad na huwag kang kumuha ng hindi sa'yo. So, merong honesty and integrity. Pagdating ng panahon, kapag nagtatrabaho na, katulad sa amin noon, nung nag-uopisina ako, sabi ng boss ko, magdalawang entrada daw kami. Sabi ko, ay ayoko nga. Mamaya, nahuli kami ng BIR eh. 2 libro. Ay, ayoko sir. Sabi ko, tama na yung isa. Tama na yung totoo lang. Sabi ko, mahirap na. Mabuti kung ikaw ang hulihin. Eh ako. No? So, dapat meron tayong honesty and integrity na, ang sabi dito, in action. Dapat nagagawa natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Mga magulang, kapag kayo ba ay nagutos at sinasabi niyo bang, please, at pag nasunod kayo, thank you, no? Mga bata, dapat ganito tayo. Magsabi tayo ng thank you kapag tayo ay binigyan ng ating mga magulang. No? At pag may hinihiling tayo, sabihin natin please. Mga magulang din, magsabi rin tayo ng please. Huwag lang yung nakasinghal ka agad tayo na, kunin mo nga yung damit ng tatay mo. Bakit hindi si tatay yung kumuha? No? Isa pa, do you appreciate and promote their uniqueness? Ang bawat bata ay mayroong unique na trait. No? Huwag natin sabihin na, ayun si kuya matalino, dapat ikaw matalino rin. No? Iba-iba ang bata sa kanilang paglaki. Okay. Ang sabi dito, the greatest gift you can give your child is who you are. Kung ano ka, kung ano yung minamodelo mo sa anak mo, yun yung gift na maibibigay mo, na maipapamana mo sa ating mga anak. Kami, bilang kami pastor, hindi man kami mayaman, pero minold namin ang aming anak sa pag-ibig. No? Kaya at the end of the day, na matatanda na kami, hindi naman nila kami nalimutan. No? Andoon pa rin yung suporta. Kaya nga, sabi nga, hindi pa ako makakapagbigay sa magulang ko dahil wala ako. Sabi nga ni Pastor Lapis, kahit kailan hindi ka magkakaroon, unahin mo muna magbigay sa magulang. No? Okay. Hanggang kailan lang naman ang bigayan na yan? At the age of 90, maaaring wala na. No? Nasa nasa pahinga ng patuluyan. Okay. Sabi dito, the parents ought to show their children by example. No? So they must show their children how to conduct themselves in the world around. The lifestyle our children see us model daily is much more powerful. Kung ano yung minumuestra natin, kung ano yung ginagawa natin na nakikita ng ating mga anak, ito na yung malaking impact sa kanilang buhay. No? Kung halimbawa, malinis ka sa bahay, dadalhin din nila yung paglaki kasi ang anak ko ganyan. Dahil noong araw, nung nagtatrabaho ako, may taga-linis, may taga-laba, ang mga anak ko, may taga-luto. Until now, ganyan pa rin ang yung taga-linis. Pag naglinis yun, huwag ka na maghanap dahil hindi mo na mahahanap. So, sobrang linis. So, napakalaking impact, no? Ang nakukuha ng mga bata sa ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Sabi nga, walk your talk. Kung ano yung ilalakad mo, dapat yun ang sinasabi mo. No? Kung meron kang honorable na pamumuhay, dapat yun din ang paraan ng iyong pananalita. No? So number 1, modeling. Pagdating naman sa church, role model within the church. Listen, parents. Parents ought to be active. Ano ba ibig sabihin ng active?
nakikipag-participate sa loob ng gawain ng iglesia. Ang sabi ko nga, huwag kayong magbubutas ng upuan dahil masusugatan ang inyong mga puwet. No? Dapat mag-participate, give your best. Ano ba yung pwede natin maipaglingkod sa Panginoon? Sapagkat lahat ng ginagawa natin ay paglilingkod sa Panginoon, sa pagbabasa, o sa pagtuturo sa mga mumunting batang ito, sa pagtuturo ng youth, sa pag-aawit katulad ng ating worship team. Thank you, worship team, sa inyong effort. No? We are all in there. Na-appreciate, hindi lamang kami, yung ang Panginoon ay natutuwa sa inyong buhay. Okay? Sabi nga dito, kapag ang ating mga magulang o ang mga magulang ay active sa church, ano ang impact nito sa buhay ng mga bata? Meron. Sila din ay magiging active sa church. No? Dahil katulad ni Ate Lisa, no? Yung mga kalilitan niyang mga anak, akay-akay na yan dito. Kaya nakakatuwa, ano? Na sa kanilang murang edad, nakakarinig na sila ng salita ng Diyos. Paglaki nila, ganoon din ang gagawin nila. Dadalhin din nila ang kanilang mga anak sa pananambahan. Parents must show the example of adhering, yung paninindigan sa katotohanan. Sapagkat saan ba natin malalaman yung katotohanan? Sabi nga, the truth shall set us free. Sino yung katotohanan? Si Kristo. Okay? As Paul taught Timothy, sabi niya, retain the standard of sound words you have heard from me in faith and love which is in Christ Jesus. Sabi na, if the children are not taught between truth and error, between right or wrong, they will grow up departed from the truth. So, kailangan alamin din natin. Ay, ipaalam natin sa mga bata ang tama, ang mali, ang wasto, ang karapat-dapat, at hindi karapat-dapat. Upang sa kanilang paglaki, alam na nilang i-differentiate ang right or wrong, truth and error. Tanda natin, kapag hindi natin sila tinuruan, akala nila yung mga mali ay tama. No? So, nakadepende yan sa ating mga magulang. So, number 1, modeling. Number 2, time o oras. Ang mga bata, ang oras ay ini-spell nilang love. Akala pag may oras, tayo sa kanila, maghapon tayo nandoon, nakasama nila. Akala nila yun na yung love. No? So, bakit sa panahon ngayon, dahil ang mga magulang ay parehong may trabaho. No? So, sa bahagi ng mga magulang, sa bahagi ng mga magulang, napakahirap ang oras na ipagkaloob sa mga bata. Parang ako noon, no? Sasabihin ko na lang, ikaw, ganito ang gagawin mo. Pag alas 5, dahil yung panganay siya, pag alas 5 na, ipunin mo na yung mga kapatid mo, kailangan nasa loob na kayo ng tahanan. Sapagkat sa panahon ngayon, ang tingin natin sa ating mga anak ay interruption. No? Nagiging interruption sila sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano nga ba tayo makakagawa ng oras? How can we make time para sa kanila? Ito yun, may tip tayo for spending quality time. No? So, dapat daw makipag-connect tayo sa ating mga anak. Whether face-to-face, before sending them to school. Paano paraan tayo magkukunik? Ngayon, modern na ang technology. Pwede naman natin silang sabihan, anak, pagpasok mo, mag-ingat kayo. Nandyan na yung mga kailangan ninyo. Kaya kami naghahanap buhay para sa inyo. No? So, alam na nila ang role ninyo, bakit kayo
nakukulangan sa oras. So, difficult. Alam niyo sa mga kapatid, sa Singapore, napakababa na ng birth rate. Maging sa South Korea, sa pang lugar yun. Marami pang lugar na mas marami na ang matatanda, kaya kailangan ng caregiver kaysa sa mga bata. So, ang kanilang tao ay declining na. Makukunti na lang, hindi katulad dito sa Pilipinas na maraming bata. Okay? So, ang mga bata, para sa mga magulang na nagsisipagtrabaho ay pressure. Napipressure sila in life. Kasi nga naman, mahirap naman yung nagtatrabaho, lalo na ngayon, sa traffic na nararanasan ng mga commuters, napakahirap talaga. Kaya, how can we make time, connect, tell your children every day that you love them and you value them. No? Tell them, I love you, anak. Mahalaga kayo sa akin. Love na love ko kayo. Ano pa? Create some routine rituals such as speaking and reading a short book. Or, sa mga kabataan, sa mga young people, pwede na rin siguro makipag-basketball, maglaro ng chess sa mga spare time ninyo. Or, magluto si nanay ng isang masarap na hapon na lunch or dinner and eat together. Schedule time to an activity. Halimbawa, going to church, lahat sama-sama. Hindi pwedeng may natutulog pa. Dapat sa ganitong oras, sama-sama na tayo pupunta sa church. No? Dahil sabi ko nga kanina, mahalaga na ma-develop ang interest ng bata sa pagpupunta sa church. Pagkatapos ng Sunday church, pwede naman kayong kumain sa labas, manood ng sine, punta sa arcade, o ano pa mga activities. Huwag naman tayong corny din sa ating mga anak. Sabi nga, tell jokes, makipagbiruan din tayo sa ating mga anak. Sabi dito, kasi pag ang mga magulang ay lagi na lang nakasimangot dahil pagod na sa paghahanap buhay, sabi, tell jokes and laugh with your child. Sabi dyan, laughter is great for improving emotional health. Ano ang biblical na verse dyan? Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Gusto niyo mamatay kaagad? Sumimangot kayo ng sumimangot. Gusto niyo mabuhay ng matagal? Smile and laugh. Sabi dito, take time away from technology. May napapansin mo ba kayo na sa oras ng pagkain, walang imikan, no? Para yung apo ko nandyan sa harap niya, kain siya ng kain. Sabi ko, na lalasahan mo pa ba ang kinakain mo? Sabi ko, take time muna na ma-enjoy mo ang pagkain mo. So, take away from technology. Si Pastor Tanchi sa kanilang hapag, kapag sila ay sama-sama, bawal ang my cellphone. No? Bawal ang my cellphone. Kailangan mag-usap-usap daw dahil ito ay may lasting impact at they will grow into contributing as adults in the future. Mahirap naman yung kanya-kanya kain na walang imikan. Sino dito mga kabataan ang nagsiselfone habang kumakain? Lasahan nyo ang inyong pagkain. No? Para hindi kayo mamutla at matitest nyo ang sustansya. Madali na lang po. Number 3, an encouraging environment. No? Bibilisan ko na lang po dahil mga pala. See to it na mga parents na ang ating tahanan ay very encouraging, no? Na ito ay kapag may mga bisita ang mga anak natin, ano ang gagawin natin? Welcome naman natin sila. Huwag natin sila simangutan, madudumi ang mga paa ninyo. No? Wala akong pampakain sa inyo. So dapat maging encouraging ang environment. Dapat ma-build up ang kanilang
pagkatao kaysa sa murahin natin sila, pagalitan. No? Dapat ang mga bata ay kailangan din natin irespeto. No? Sabi dito, encourage family members to talk to each other and listen. Dapat nakikinig din tayo sa ating mga anak. Na wag lang puro tayo na ang nasunod. Anong style ng damit mo, hindi na uso yan, hindi, ito ang tama kasi ano to buy one take one. No? Okay, hayaan mo silang mamili ng gusto nila. Huwag yung gusto natin. Okay? Help your child express their thoughts and feelings so they know how to ask and for what they want or need. No? Dapat marunong tayong makinig sa ating mga anak. Okay? So pag may mga problema, dapat marunong din tayong makipag-negotiate at mag-compromise sa nasabing problema. No? Hindi naman laging pag nagsalita sila ng problema, isasagutin mo sila. No? Pwede naman yung ihag mo na lang sila, no? I-kiss mo sila para ang kanilang kalooban ay maglubag. Okay? So, sabi dito, use non-verbal communication. Ano ba yung non-verbal communication? Like this. Sabi nga, di ba sa mga Koreano, ganyan, love you, anak. Hindi ko alam ang interpretation mo. Okay. Dapat daw tayo mga magulang healthy anger. Paano ba maging healthy anger? No? Huwag kayo manumayaw. Pag kayo ay galit, distansya muna hanggang sa lumamig ang inyong ulo. Okay? In parting, hindi ko na po pagkakatapusin dahil sinisay na sana ako ni Pastor. Ito yung sabi dito, placing God at the center of the family makes a family strong, happy, and healthy. God bless and have a happy family. God bless us all. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe. Tunay nga po, paalaala sa mga anak, no? Sa mga magulang, huwag naman pong masyadong malupit sa mga anak. Pag-ibig lamang po ang susi ng lahat. So ngayon naman po ay handahan po natin ang ating mga ihahandog para sa Panginoon. At aking pong tinatawagan si Ate Lisa. Ate Lisa, please come forward.
kayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga kaloob na aming pong naliko para po sa ikalalawak ng gawain po dito sa iglesia na po. Lord, pagpalain niyo po ang mga kamay na naghandog. Kayo po ang Diyos na siyang magpala sa kanilang mga hanap buhay, mga negosyo. At nawa Panginoon, hindi lamang kami sa lapi magkaloob, bagkus ang aming buhay, Panginoon, ay pagkaloob namin bilang buhay na patotoo, buhay na alay na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Maghahandog ng mga buhay namin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. At ito po, Panginoon, ay aming tinataas sa makapangyarihan at dakilang pangalan natin ng Jesus. Amen. Tuloy ko na rin po ang ating gawain para sa pag-welcome at pagbibigay ng mga announcements para sa ating mga gawain. Ngayon po is November 25, meron po tayong 6 na bisita. Unahin ko po si Kuya Rudy. Pwede po natin siyang ma-acknowledge. Kayo tayo para makita po nila kayo. Yan. Mamaya pagkatapos ng service, kamayan natin si tatay. Okay na po, pwede na po siya maupo. Tapos kasama din po natin si Ate Rihanna Kidad. Rihanna. Mga bata pa pala ito. Si Rihanna, si Almira, si Almart, si Christine Joy, at si Richard. Yan, maliliit na bata ito. Ano yung mga anak ito? Ha? Yan. So, sali sila sa Sunday School para maturuan sila habang bata. At kasama din natin dito, sino ba yung ating magandang boses kanina? Si Ate? Mona. Si Ate Mona kasama din sa ating praise and worship team. Okay, welcome po sa lahat. At naway maging pagpapala yung mensahe na ating po narinig. So, kasama po sa ating mga announcement yung ating mga gawain ng ating iglesia. Every Sunday, 9:30 to 10:45 ang ating worship service. Cell group after service ng men's, women, at youth. Yung ating mga Bible studies sa Saturday, sa youth, 2 p.m. Sa Orgulyo Family every 2 Sundays. Sa bahay ni Nanay Lenny every Wednesday and Saturday, 3 p.m. Kung meron po kayong mga gusto na ma-open na mga Bible study, pwede niyo pong lapitan si Pastor, si Ate Lilia, si Kuya Jem, para po makapag-open pa po tayo ng mga Bible study na yon. Tapos ang prayer time every Wednesday, 6 p.m. Sana po ay maging kabahagi ang bawat isa sa gawain ito dahil ang ating pong panalangin is napakalaking tulong para sa atin, para tayo ay lumago spiritually, maabot din natin yung mga kahilingang panalangin ng ating mga kapatiran. So dito po sa prayer time, sama-sama po tayo ng nanalangin dito. Prayer and budgeting, pagkatapos po ng ating lunch ngayon, para po ito sa planning natin sa year 2024. So ang lahat po ay makikibahagi sa gawain nito. At wala na ba? Sige. So maraming salamat po sa bawat isa. At mapagpalang araw ng Linggo sa inyo. Salamat po. Maraming salamat, Ate Luz. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ang bagong pamunuan, mga head, mga leaders o workers para sila po ay italaga. No? Una ko pong tatawagin si Kuya Jeff para sa mission. Siya ang head. Si Ate Losby, head din po ng presiding at para sa mga kabataan, youth. Siya rin po ang head. At tinatawagin ko rin po si Kuya Anton, ang chairman ng Kuya Anton dito po, chairman ng Finance Committee, at siya rin ang CE, Christian Education.
ang mga membro, Ate Lenny, Ate Ana, Ate Ben. At ang advisor nila, si Ate Dam. Sino mag-aalalay kay Ate Dam? Ngayon naman po ang worship team sa pangunguna ni Ate Iya Maria Asora. Siya po ang head worship team head. At ang kanyang mga membro, si Kuya Anton Jr., si Kuya Dino, at si Mona Grace. Inanyayaan po na kayo po ay itatalaga. Mayroon ba akong nakalimutan? Wala na, kompleto na. Okay. So gusto ko lamang pong liwanagin to ha. Ito ay hindi biro-biro. Talagang tayo po rito ay magtutulungan bilang magkakapatid sa ikalalago ng Iglesia ng ating Panginoon. Kaya ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga kapatid, dapat ninyong matalos na ang tungkuling nakaatang sa inyo ay hindi nagmula sa akin, hindi po nagmula sa tao. No, ang nakaatang po sa inyo, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Dahil dito ay tumugon kayo sa aking mga itatanong sa inyo. Sasagot lamang po kayo ng oo o hindi. Nararanasan ba ninyo sa inyong puso na ang Diyos ang tumawag sa inyo upang manungkulan sa tungkuling hawak niyo ngayon? Sagot po. Nangangako ba kayo sa Diyos at sa harap ng kapulungang ito, natuto pa rin may pagpapakasakit ang lahat ng tungkuling taglay ninyo ngayon? Sagot po. Pwedeng lakas-lakasan sa susunod. Number 3, nangangako ba kayo natuto pa rin at ipatutupad naman sa iba ang palatuntunan ng kapisanan o disiplina o house rule ng ating iglesia? Sagot po. Ipinangangako din ba ninyo na igagalang ang mga punong nakakataas at susunod sa kanilang mga utos ukol sa ikagagaling ng kapisanan? Maganda po to ha. Susunod ba kayo sa nakakataas sa inyo? Ano po ang inyong sagot? Number 5, naniniwala ba kayo na kung inyong tuparin ang inyong mga tungkulin ay tinupad ninyo ang kalooban ng Diyos? Sagot po. Itaas ninyo ang inyong mga kanang kamay at sabihin ninyo, kasunod ko ang mga sumusunod. Pag sinabi ko pong akong si, sasabihin nyo ang inyong pangalan. Okay, ready? Akong si, sa ilalim ng aking matibay at matapat na panunumpa sa harap ng Diyos, ay nangangako na buong karangalang tutupad sa lahat ng tungkulin. Wala na yata akong naririnig. Ulit, sa ilalim ng aking matibay at matapat na panunumpa sa harap ng Diyos, ay nangangako ng buong karangalang tutupad sa lahat ng tungkuling inaatang sa akin ng Panginoon. Sabay-sabay ulit sa pamamagitan ng kapisanang ito, igagalang ko at tutuparin ang saligang batas o
house rules, at mga panuntunan ng kapisanan. At gayon din ang disiplina o house rule ng iglesia. Ipinapangako ko rin na iilagan ang lahat ng gawa at kilos na nakapagpapatisod sa mga kapatid at makakasira sa karangalan ng iglesia at ng aking Panginoon na nagbigay ng buhay sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Okay, palakpakan po natin ang ating mga kapatiran, ang mga bagong mamumuno. Napicturean ba? Mayroon bang nagpicture? Bago mag-iwahiwalay? Okay na ba? Sinong? Mayroon naman. Pero maganda rin yung picture. Okay. Maganda rin yung picture. Kasi hindi ko yan maipupos. Picture. Kuya Dino. Picture. Okay. Okay, maraming salamat po. Tayo po ay makakaupo na at mananalangin po tayo. Tahimik po ang lahat, makinig. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po Lord sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At dalangin ko nga po Lord na sa umagan ito, after the service, ay magkakaroon po kami ng planning and budgeting. Kaya dapat po Lord na kayo ang manguna. Hindi ako ang makita, kundi kayo po ang makikita. Dahil alam ko Lord na ito ay iyong iglesia. Ibinigay mo lang sa akin upang pamahalaan sa dakong ito ang day by day sambahay sa kawit. Kaya maraming salamat po Lord. At patuloy po akong lumalapit sa inyo. Marami po kaming kapatiran na may negosyo na bagamat ang naririnig ko ay mahina ang negosyo sa panahon ngayon. Pero naniniwala po ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po'y nagsusumamo, lumalapit sa inyo bilang inyong lingkod sa dakong ito. Nawa po Lord, pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na ito. At maging ang walang hanap buhay, Lord, akin din pong inilalapit sa inyo dahil alam ko na kayo rin ang nagbibigay ng aming hanap buhay. At dalangin ko rin po ang aming mga kapatid sa ibang bansa. Nawa po ay patnubayan po ninyo sila, ingatan, at higit sa lahat, ilayo din po ninyo sila sa anumang karamdaman. Dahil itong karamdaman ay hindi nagmula sa inyo. Ang karamdaman po ay bunga ng kasalanan. Kaya lagi ko pong dinidinig sa inyo. Ulitin ko po si Ate Lenny na mayroong karamdaman. Nawa po Lord, gumawa po kayo ng himala. Ipakita po ninyo ang inyong kapangyarihan upang sa dakong ito ay mahayag na ikaw ay totoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya patuloy po akong lumalapit sa inyo at hinihingi ko po ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen.
Inaan niya po tumayo ang kapulungan. Tuloy-tuloy na.